Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea at sa Luzon Strait, isang tahimik pero napaka-importanteng development ang nangyari sa Maynila. Hindi ito press conference na may maraming camera, hindi rin ito headline-grabbing summit. Pero ang implikasyon nito ay malalim, hindi lang para sa Pilipinas, kundi para sa buong rehiyon. Ang Philippine Coast Guard at Taiwan Coast Guard Administration ay nagsimula ng mag-usap. Tahimik, maingat, pero malinaw ang direksyon. Ang tanong ngayon, ano ang ibig sabihin nito sa China, at bakit parang sabay-sabay na umiinit ang galaw ng Taiwan sa ibang panig ng mundo? Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unahin natin ang nangyari mismo sa Pilipinas. Kamakailan lang, bumisita sa Manila ang Taiwanese Coast Guard at siya na si Commander Andrew Yan. Ang kanyang destination, ang Maritime Security Law Enforcement Command o MARSLEC ng Philippine Coast Guard. Ang official line ng PCG, courtesy call. Pero sa mundo ng geopolitics, alam natin na walang simple courtesy call kapag Coast Guard at Maritime Security na ang pinag-uusapan. Ayon sa pahayag ng MARSLEC, ang layunin ng pagbisita ay i-explore ang future opportunities for collaboration para mas mapalakas ang maritime security operations. Sa madaling salita, nag-uusap ang Pilipinas at Taiwan kung paano sila pwedeng magtulungan laban sa parehong problema, ang lumalakas at mas agresibong presensya ng China sa dagat. Kasama sa mga tinalakay ang intelligence sharing, education and training programs, at capacity building efforts para sa mga tauhan ng PCG. Hindi pa ito treaty, hindi pa ito alliance, pero malinaw na ito ay unang hakbang sa mas seryosong ugnayan. At bakit mahalaga ito? Dahil pareho ang sitwasyon ng Pilipinas at Taiwan pagdating sa China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Parehong bansa ang araw-araw na nakakaranas ng harassment, shadowing, at pressure mula sa mas malalaki at mas heavily armed na Chinese vessels. Ayon kay Ben Lewis ng Platracker, malaking operational benefit ang pwedeng makuha ng PCG kung magkakaroon ng mas malalim na koordinasyon sa Taiwan. Simple lang ang logic, pareho silang hinaharap ang parehong kalaban, kaya bakit hindi mag-share ng impormasyon? May feature ang Taiwan sa South China Sea, at araw-araw nitong mino-monitor ang galaw ng Chinese vessels. Ang intelligence na ito, kung maibabahagi sa Pilipinas, ay pwedeng makatulong sa mas maagang warning, mas tamang deployment, at mas maayos na response ng PCG. Pero hindi lang intelligence ang usapan dito. Malaki na ang ininvest ng Taiwan sa kanilang Coast Guard. Sa panahon ng administrasyon ni Tsai Ing-wen, naglaan ang Taipei ng humigit kumulang $3.3 billion para palakasin ang CGA. Target nila na magkaroon ng mahigit 100 patrol vessels pagsapit ng 2027. Ibig sabihin, habang ang Pilipinas ay umaasa pa rin sa lone patrol boats mula Japan at France, ang Taiwan ay mabilis na nag-e-expand ng sarili nitong fleet. Kasama rito ang Anping-class offshore patrol vessels, mga barkong dual-use, kayang magpatupad ng law enforcement sa peacetime, pero may kakayahang anti-ship kapag may krisis o digmaan. Ito ang klase ng assets na kritikal kung sakaling sumiklab ang cross-strait conflict sa pagitan ng China at Taiwan. Ayon pa rin kay Ben Lewis, posibleng magkaroon ng training cooperation at maging vessel transfers ng older Taiwanese ships papunta sa Pilipinas sa hinaharap. Para sa PCG na nangangailangan ng mas maraming hull sa dagat, malaking tulong ito. Sa ngayon, inaasahang makakatanggap ang PCG ng halos 50 patrol boats mula France, Japan, at Australia sa susunod na dekada. Pero aminado rin ang pamunuan na hindi pa rin sapat yun para bantayan ang napakalawak na exclusive economic zone ng Pilipinas. Dito pumapasok ang strategic value ng Taiwan. Ngunit habang umiinit ang cooperation ng Pilipinas at Taiwan sa maritime domain, may isa pang eksena na mas lalong ikinagalit ng Beijing, isang lihim na biyahe. Ayon sa mga ulat, gumawa ng secret visit sa Israel ang Deputy Foreign Minister ng Taiwan na si Francois Wu. Walang press release, walang official announcement. Tahimik. Pero nang lumabas ang balita, agad na nag-react ang China.
Matindi ang naging pahayag ng Beijing. Ayon sa Chinese government, firmly objected sila sa anumang pakikipag-ugnayan ng Israel sa Taiwan. Hiniling nila sa Jerusalem na itama ang tinatawag nilang erroneous actions, itigil ang pagpapadala ng wrong signals sa Taiwan Independence Forces, at muling igiit ang commitment sa One China policy. Bakit sobrang galit ng China? Dahil ang Israel ay isa sa mga pinaka-advanced na defense technology power sa mundo. Missile defense, drones, electronic warfare, cyber capabilities, lahat ng ito ay critical sa survival ng Taiwan kung sakaling umatake ang China. Ang Taiwan at Israel ay may isang malaking pagkakapareho, parehong demokrasya, parehong napapalibutan ng mas malalaking kaaway, at parehong umaasa sa technology at deterrence para mabuhay. Kung lalalim ang defense cooperation ng Taiwan at Israel, malaking problema ito para sa Beijing. Kaya ngayon, dalawang fronts ang nakikita natin. Sa isang banda, tahimik na lumalapit ang Taiwan sa Pilipinas at sa iba pang bansa sa First Island Chain para palakasin ang maritime security. Sa kabilang banda, palihim din itong naghahanap ng advanced defense partnership sa labas ng rehiyon, kahit pa may pressure mula sa China. Para sa Pilipinas, sensitibo ang sitwasyon. Walang formal diplomatic ties sa Taiwan, pero malinaw na may shared interests pagdating sa maritime security at regional stability. Ang Luzon Strait ay hindi lang ruta ng kalakalan, isa rin itong strategic choke point na magiging critical kung may mangyaring krisis sa Taiwan. Hindi aksidente na may Taiwanese military observers na nakita sa US-Philippine Marine exercise sa Luzon Strait nitong mga nakaraang buwan. Ibig sabihin, may koordinasyon na sa likod ng mga kamera. Ang tanong ngayon, hanggang saan aabot ang cooperation na ito? Sa ngayon, mukhang Coast Guard level muna, law enforcement, training, information sharing. Hindi ito military alliance, at malinaw na maingat ang lahat para hindi diretsyong ma-provoke ang China. Pero sa geopolitics, ang maliliit na hakbang ngayon ay pwedeng maging malalaking pagbabago bukas. Para sa China, malinaw ang mensahe. Habang sinusubukan nitong e-pressure ang Taiwan at ang Pilipinas, mas lalo lamang nitong itinutulak ang mga bansang ito na maghanap ng partners at magtulungan. Para sa Pilipinas, ang hamon ay balanse. Paano palalakasan ang maritime security nang hindi diretso at lantaran na ina-escalate ang tensyon? Paano makikinabang sa cooperation ng Taiwan habang pinapanatili ang sariling interes at soberanya? At para sa Taiwan, malinaw ang direksyon, palawakin ang network ng mga kaibigang handang makipagtulungan, kahit patahimik, kahit pa may banta at pressure. Sa dulo, ang tanong ay hindi na kung may cooperation ba. Ang tanong ay kung gaano ito kabilis lalalim, at kung paano magre-react ang China kapag mas naging visible na ang mga galaw na ito. Isang bagay ang sigurado, sa dagat ng Indo-Pacific, ang tahimik na usapan ngayon ay maaaring maging sentro ng malaking pagbabago bukas. At habang ang China ay nanggagalaiti sa likod ng mga diplomatic statement, ang mga bansa sa paligid nito ay unti-unting nag-a-adjust, hindi para sa gulo, kundi para sa paghahanda. Dahil sa modernong geopolitics, ang hindi paghahanda ang pinakamalaking panganib.